Kababayan, tignan nyo, napakahirap ng kalagayan niya kasi bukod sa napakabata pa ng baby nila, 7 months, tapos siya lang mag-isa dito. Pero sa kabaitan ng ating natagpuan dito sa kubo-kubong ito, hindi lang po maladyosa ang ganda, kung ano yung ganda ng kanyang panlabas na kaanyuhan, ay mas maganda ang kanyang kalooban. Kaya naman nakatanggap si ate ng biyaya. Tao po. Nay, pwede po bang makahingi ng bote tsaka mga plastic? Baka meron po kayo. Salamat. Ay, sorry po. Nay, baka pwedeng makahingi ng pagkain. Kanina pa kasi ako nagugutom, hindi pa ako nanananghalian. Daming manok pala dito. Okay lang yan ay kahit ano. Importante may pagkain, maibsan yung gutom. Wala pa kasi talaga akong kain. Salamat. Nay, pwede makahingin tubig? Salamat. Salamat sa pagkain, Nay. Ngayon ko lang naranasan kasabay pagkain ang mga manok.
Nay, salamat ha. Tapos na ako kumain. Ayan. Salamat po talaga. Mabuti. Hindi ka natakot sa isang katulad ko. Medyo lang. Salamat. Malaking bagay. Nakakain ako sa araw na ito. Pero sa totoo lang, Nay, hindi naman ako totoong nangangalakal. Kami yung mga taong pumupunta sa mga liblib na lugar, sa malalayo, naghahanap kami ng mga taong may mabubuting kalooban. At ikaw yung aming natagpuan sa araw na ito. Kaya ako'y nagpapasalamat kasi marami pang may mabubuting kalooban na kagaya ninyo. Mabuti na hindi ka natakot sa isang katulad ko kahit na ganito lang kalagayan ko. Medyo talaga. Oh, sinong kasama mo nakatira dito, Nay? Kami lang po ni baby. Ah? Po yung asawa ko na sa Manila. Oh, ganun. Hindi ka natatakot dito? Mag-isa dito? Nung una po, medyo takot po. Tapos, nasanay na din po. Ganun. Ayan, may mga kasamahan ako na doon yung camera, tsaka nandoon yung isa. No? Huwag kang mag-alala. Hindi kami masamang tao. Gaya ng aking sinabi, naghahanap lang kami ng may mabubuting kalooban. Ayan. So, paano? Mag-isa ka lang dito, mga kababayan, mga kabarangay. Sa liblib na lugar na ito, dito namin natagpuan ang kubo-kubo na ito. At hindi ko inaasahan na may nakatira pala dito na isang napakagandang Diyosa. Nahihiya naman ako bigla kasi kanina tawag ko sa'yo, nanay. Hindi ko inaakala. Napakaganda pala ng nanay. Kasama mo anak mo. Apo. Oh, so, paano kayo nabubuhay dito? Ganyan, parang mga kababayan, tignan nyo po yung bahay nila. Napakasimple. Mabuti hindi ka natatakot dito. Natatakot po nung una. Oh. Sanay na po. Nasanay ka na rin. Oh, may mga kapitbahay ka rin ba dito? Meron po doon. Kapitbahay pero parang wala akong nakikita, malayo. Malayo po konti. Hindi lang po yung agwat. Yung agwat. Salamat naman ha. Paano yung kabuhayan mo dito, ang asawa mo? Paano pag gabi? Dalawa lang kayo ng anak mo. Sanay ka na? Okay lang? Hindi ka natatakot talaga. Siyempre, maganda ka. Di ba? Yan mga kababayan, tignan nyo. Napakaganda niya. Tapos mag-isa lang dito, tignan nyo yung paligid, ang dilim-dilim, puro kakahuyan. Di ba? Medyo sanay na din naman po. Sanay na. Tuwing kailan nauwi yung asawa mo dito? Lingguhan po. Lingguhan naman. Okay. Taga saan ka ba talaga? Province nyo? Ng Sambuanga. Taga Sambuanga ka. Ano ba yung sa Sambuanga? Bisaya ba doon? Ano po? Sa Bacano po. Sa Bacano. Paano ka nakarating dito? Dito na po ako nag-asawa. Dito ka na nga bali ang asawa mo, tiga rito. Ano pangalan mo, Nay? Stephanie po. Stephanie. Ilang taong ka na? 19. 19. Tapos may anak ka. Kayong dalawa lang dito. Mabuti nakakaya mong mag-isa kahit wala kang kasama. Paano? Siyempre, gawain mo lahat, no? Napansin nyo ba mga kababayan, mga kabarangay? Habang humingi ako ng pagkain, may mga alaga pa sila. Kaya na aking sinabi, natuwa nga po ako. Kasi ngayon ko lang naranasan, mga kababayan, na nakasama. Ngayon lang po talaga nangyari yun. Kaya, at saka nakakatuwa mga kababayan, kahit na mag-isa lang siya rito na nakatira, hindi siya natakot. Nang ibabaw pa rin yung awa niya nung sinabi ko na ako'y nagugutom. Akala ko hindi niya ako bibigyan kasi nung nagsabi akong pahingi ng pagkain, medyo matagal pa bago siya nagkapagbigay. Yun pala, nagsasandok lang. Binigyan niya ako. Kaya maraming salamat ha. Ilang buwan na yung anak mo? 7 months. 7 months, di ba? So kahirapan pa pag-aalaga. Hindi ka naman nahihirapan? Mahirap. So first baby nyo, ipang ilan? Una po. Una pa lang. Bakit dito napili yung manirahan? Mag-isa ka lang, hindi ba pwede sa magulang mo? Or what? Ano po kasi, hindi po kasi sila payag na mag-asawa ng maaga. Parang patagulang. Kaya pala. So kaya kaya napilitan kayong magbukod talaga. Dito na po muna. Dito na lang muna.
Hanggang kailan kayo maninirahan dito? Teka lang kuya, baka umiyak yung anak. Ayan mga kababayan, no? Si ate na akala ko nanay, eto po, ayan. Oh, so ang liit pa ng anak mo, no? 7 months. Mabuti, bakit dito mo napili? Bakit dito nyo napiling tumira eh? Sa tingin ko, hirap para sa'yo. Kasi wala kang kasama. Mas maganda sana kasama mo yung nanay tatay mo. Di ba? Wala po kasi hirap lang po namin. Wala po kaming pera para makapag-ipon sa bahay namin. Aga po kasi kami nag-asawa. Pilitan lang po kami dito. So, ibig mo sabihin, parang hindi sang-ayon yung mga magulang mo para makapag-asawa ka na? Hindi po. Oh, kaya napilitan kayong... okay lang yan. Talagang ganun. Lahat naman tayo, no? By the way, para makilala mo akong lubos, ako si Daddy. Pumupunta kami sa mga liblib na lugar at nagsusocial experiment. Naghahanap kami ng mga taong matutulungan namin na karapat dapat talaga tulungan. So, okay lang yan. Nandyan na yan eh. Kailangan talaga sa buhay ngayon, kailangan maging matatag kayo, ano? So, may anak na kayo. So, kailangan panindigan ninyo yan kasi kawawa ang bata, ano? Basta, lagi lang tayong kapit kay God. Kailangan lagi tayong magpipray. Alam ko naman, hindi ka pababayaan ng asawa mo. Ayun. So, kailan ang dating ng asawa mo ulit? Sa Miyerkules. Sa Miyerkules pa, pag day off niya. So, kumusta naman ang sweldo niya? Okay naman. Sakto lang po pang gatas tsaka pang diaper ng bata. So, mga kababayan, tignan nyo, napakahirap ng kalagayan niya kasi bukod sa napakabata pa ng baby nila, 7 months, tapos siya lang mag-isa dito. Pero pilit niya pa rin nilalabanan yung hamon at hirap ng buhay. Alam mo, pag may tiyaga, may nilaga. Hindi habang buhay. Naiyak na si ate tuloy mga kababayan, no? Kasi napakaganda mo dito. Kaya kanina ako'y nag-alala. Tapos gawain mo lahat ng gawaing bahay. Maglaba, no? Medyo madilim dito. No? Okay lang talaga kayo? Okay naman. Pwede mo sigurong kausapin na yung nanay tatay mo. Siguro pag nakita nila yung apo nila, baka matatanggap na nila, magiging okay na. Hindi ka ba nag-try? Di mo sila kinausap na kung pwede bumalik? Kasi ako, sa totoo lang, ako yung nag-aalala sa kalagayan mo dito, di ba? Hindi naman sa syempre, alam mo naman, iba ang panahon, may mga masasamang loob, di ba? Hindi mo pa tinry na kausapin ng nanay mo? Nahiya na po kasi ako. Nahihiya ka. So, sige, ganito yan. Mayroon akong, kasi sa totoo lang, para lubos mo rin kami makilala, page ko po is, Daddy Frankie Official. Tignan mo, panoorin mo yung mga upload namin na kami ay mga tumutulong. Ate, para hindi na tayo magtagal, pasok ako. Yan mga kababayan, uulan na. Mayroon akong ibibigay sa inyo. Sana makatulong to, ha? Basta tatagan mo lang yung loob mo. Ang payo ko sa'yo, kasi hindi talaga safe, lalong-lalo na isipin mo na lang yung kapakanan ng anak mo, no? Alam mo, kahit minsan, ang ating mga magulang, hindi nag-isip ng hindi maganda para sa atin. Laging iniisip nila ay kabutihan para sa anak nila. Alam kong mararamdaman mo rin yan dahil ikaw ay isa ng nanay ngayon dahil sa anak mo. Diba? So, ang payo ni Daddy Frankie sa'yo, kausapin mo ang nanay mo, ibaba mo yung pride mo, kasi para hindi ka nahirapan. I'm sure pag nakita nila yung apo nila, mapapatawad nila kung nagkamali man kayo sa una. Ganun talaga ang pag-ibig, hahamakin ang lahat. No? So, may tutulong ako sa'yo, no? So, 2, 4, 6, 8, 10,000. Sana makatulong to sa'yo. No? Ayan, umiiyak niya na. Oo. Sige. Yan ang tungkulin ng Team Daddy Frankie. Tumulong sa mga taong may mabubuting kalooban.
Deserve mo yan kasi kahit di mo kilala, kahit mag-isa ka dito, talagang binigyan mo akong pagkain. Sana dumapi pa ang katulad mo. Okay? So mga kababayan, hindi ko na masyadong mahabaan dahil umiiyak na po ang bata. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat sa Diyos kasi naging matagumpay ang aming social experiment at salamat din po dahil sa kabaitan ng ating natagpuan dito sa kubo-kubong ito, hindi lang po maladyosa ang ganda, kung ano yung ganda ng kanyang panlabas na kaanyuhan, ay mas maganda ang kanyang kalooban. Kaya naman nakatanggap si ate ng biyaya. So maraming salamat mga kababayan. Pansamantala, ako'y magpapaalam dahil umuulan na po. So ate, sana yung payo ko sa iyo, kausapin mo yung mga magulang mo. Lagi tayong mapagpakumbaba sa ating mga magulang. Okay? Salamat po. Okay. Sige. Kaya mo yan. Yung mga sinabi ko, lagi mong tatandaan dahil isa ka na ring magulang. No? Sana ma-meet ko rin ang asawa mo. Sana makabalik pa kami dito. Ayan. At maraming salamat sa aking mga supporter, sa aking mga followers. Maglalambing po ang inyong lingkod na sakali makadaan sa newsfeed ninyo ang bidyong ito, paki-likes po ang ating video. Maraming salamat. God bless po.